Ayun mga bro, magandang gabi po sa lahat at narito naman po ako at maibabalik at ang ating itatopic ngayon about sa pangontra. Ito po mga kapatid ay may naawa po ako at nalungkot sa matanda na kumuha sa isang manggagamot ng isang pangontra. Matapos siyang gamutin ay kumuha siya ng pangontra na nagkakahalagang 6K ang kanyang pangontrang kinuha. Ngunit ito lamang mga kapatid. At bubuksan natin ito. Talagang iyak po ng iyak yung matanda na pumunta dito upang magpagamot sa akin. At nung kinabitan po siya ng pangontra ay mas lalong lumala pa ang kanyang karamdaman. Ayan po mga kapatid. At kaya po bago po kayo magpagamot sa mga manggagamot upang hindi tayo ma-scam at mabudol, ay natin mga kapatid, wag po tayo magpapadala sa mga masasarap at mga magagandang salita. At narito mga kapatid, sa halagang 6K na nakinabitan na ng pangontra ang isang matandang nagpagamot sa akin, ay mas lalo pa talagang lumala ang kanyang karamdaman. At bubuksan natin to mga kapatid. Napakasakit lang isipin na ang kapwa manggagamot pa, meron palang mga manggagamot na loko-loko din ang mga pinagbibigay sa kanilang pasyente. Ayan, at simula nung nagpagamot sa akin yung matanda na pumunta sa akin dito at kumuha po talaga siya ng pangontra sa akin, at nung nakakuha na siya ay naging maayos at naging mabuti na ang kanyang kalagayan at nakakatulog na po siya. Ayan, yan po. Sa mga gusto pong magpagamot sa mga manggagamot, suriin po muna ninyo yung mga tunay at legit na manggagamot para hindi po kayo ma-scam o maloko. Ayan. Itong nanggaling din itong pangontra na ito sa isang manggagamot din na naninira sa akin. Yung isang manggagamot na ito na sinasabi sa akin na may nagpagamot sa akin dati na yung pangontra ko daw ay hindi daw malakas. Yan, hindi daw malakas yung pangontra ko. Kaya sinabihan niya yung nagpagamot sa akin dati na tanggalin daw yung pangontra kasi daw hindi daw malakas yung pangontra ko. Nung tinanggal yung pangontra ay mas lalong lumala at namanas at pinalitan ng kanyang pangontra. Ayan. Ito, isang manggagamot din to dito sa lugar namin na mapanira din. Ayan, at andito yung pangontra mo sa akin. Ito yung pangontra mo sa akin. Sino ang masubok na pangontra sa iyo o sa akin? Huwag kang kapatid, huwag kang maninira ng kapwa mo. Kasi yung sa akin, bago ako nag-iisang ganap na manggagamot, pinag-aralan ko kung paano ako nanggamot, kung paano yung mga orasyon kong ginawa o ikinarga at isinusulat ko sa papel bago ibigay sa aking pasyente. Yan ay subok mga kapatid, hindi po yan mahina. Ayan. Ayun yung nangyari sa aking pasyente nung tinanggal yung pangontra ko, namanas at namaga yung buong katawan niya kasi nakapasok na yung bira ng kalaban, kasi wala nang dumidepensang malakas na pangdepensa sa kanyang katawan, lumala at sinisi pa ako gawa nung mahina daw yung pangontra ko. Yung kinabit doon hindi naman malakas at siningil ng 7,000. Hasmat lalong lumala. Ayan. Tapos sisisihin niyo yung manggagamot, hindi totoo, hindi ganito ganyan. Bago ako naging totoong manggagamot mga kapatid, bago ko inalalabas yung mga pangontra ko, ina-apply ko muna sa aking katawan yan, sa aking pamilya kong subok. Bago ko nilalabas ang aking pangontra at pinalilimusan sa iba, lalo na sa aking mga pasyente. Ayan. Dapat mga kapatid, kung mag-aabil po kayo ng pangontra, dapat po mga kapatid, buo ang tiwala ninyo mga kapatid. Meron kasi mga pangontra na hindi naman mga malalakas, kung ano-ano lang ang pinaglalagay nila. At ito mga kapatid, bubuksan natin ito at may blade ako dito. Yan, bubuksan natin para malaman natin kung ano yung inano ng matanda na ito. Pag malaman mo to, kung alam mo kung sino, kung kaninong gamit to, ayan, kilala kita at diyan ka lang sa lugar natin. Ako, di mo ako nakilala, ngunit nakikilala kita. Isa ka rin manggagamot dyan na naninira sa akin. Ayan.
At naway maging aral po ito sa mga sa mga magpapagamot at sa mga pumili kayo ng mga manggagamot na tunay at hindi naglululoko. Ayan. At malalaman natin kung ano ang ano nito, mga inilagay dito. Biruin mo 6,000 ang inano sa matanda. Naiyak yung matanda nung ginamot ko sa yung ginawang katarantaduhan sa pagluluko mo sa yung kapwa. Bubuksan natin ngayon mga kapatid. Ayan hindi ko ginawa ito. Hindi ito content mga kapatid. Totoo ito. Totoo ito na nasabi ko sa matanda na, "Nay, kukunin ko na lang yung panguntrang ito at bubuksan natin at iko-content ko para maging aral din sa mga taong gustong magpagamot at hindi na sila mabibiktima sa mga makakapanood ng bidyong ito." 6,000 mga kapatid. Parang nagbigay lang siya ng 6,000 doon at lalong lumala pa ang kanyang karamdaman kung anong panguntra ang inilagay dito. Ako mga kapatid, hindi ako nagbibigay ng panguntra sa aking mga pasyente ng mga kung ano-ano. Ang binibigay ko lang doon ay ang mga orasyon talaga dahil mga kapatid, kung orasyon ang binanat sa'yo tulad ng mga mangkukulam, orasyon ng demonyo ang kanilang ginagamit. Dapat orasyon ng makalangit ang iyong ipanlalaban diyan. Orasyon, hindi kung ano-ano. Kasi kung bibigyan ninyo ng medalya yan, mga kapatid, ang ating mga pasyente, hindi po nila nadadasalan. Kaya mas magandang orasyon, kahit orasyon lang po mga kapatid, kahit Ama namin, Abagin Maria, sumasampalataya lang idadasal mo dito at ipapatungkol mo na lahat ng mga orasyon dito ay gagalaw at upang ako protektahan sa lahat ng uri ng kasamaan, mapakulam, barang palipad hangin, tigal po o anumang uri ng itim na mahika. Poprotektahan ka po nito mga kapatid. Kasi ang mga orasyon mga kapatid, hindi kikilos yan pag walang patungkol. Ayan dapat ang maganda. Kasi ako mga kapatid, orasyon talaga. Kasi ang orasyon ay buhay na mga salita. Kahit saan mo dalhin ang aking mga pangontra, kahit sa simenteryo, sa simbahan, sa lamay, kahit saan mo dalhin, magsugal ka dyan o kung ano, basta nasa iyong katawan at yan ang didepensa sa iyo mga kapatid. Huwag lang ang mga makamundong mga bagay, huwag gagamitin ng mga kapatid sa mga mga kapatid, sa mga hindi magaganda tulad ng mga pagnanakaw. Mali po yung mga kapatid, mapapahama kayo dyan. Ito mga kapatid, bubuksan natin ang ang pangontra na ginawa ng ating ng isang manggagamot na niloko yung aking pasyente. Buksan natin. Na kawawa yung matanda at talagang umiyak sa harap ko sa inyong pinagagawa na panluloko. Kaya di kayo umaasinso sa yung ginagawang katarantaduhan na yan eh. Ayan mga kapatid, buksan natin. Iyan pa yung naninira sa akin eh. Kasi ganito, kasi ganyan, di daw malakas yung pangontra ko. Bago ako naging isang manggagamot, marami na akong napatunayan. Hindi sa edad binabasihan yan. Bubuksan natin. Biruin mo ha, nagawa mo pang lukuhin yung matanda. Matanda na nga, wala na nga makain, niluko mo pa. Dahil sa kadahilan ng gustong gumaling ng matanda, lumala tuloy ang sakit. Kaya sa mga nanonood nito, sa mga gustong magpagamot, ay mga kapatid, ay piliin po ninyo yung isang manggagamot na legit, na kahit may kamahalan man ang kanilang pangontra, basta totoo at hindi scammer. Umano na kayo mga kapatid, mag-avail na kayo basta marami nang napatunayan. Kasi mga kapatid, ang pera nakikita lang yan. Saan ka pa kukuha ng pangontra kung may tama ka na? Ayan mga kapatid, pag-isipan natin, ang pera na igagastos natin ay makikita lang yan. Ang buhay ng isang tao ay isang lang. Isa lang ang buhay ng tao. At bubuksan natin ang halagang 6,000 na pangontra. Ako kahit medyo may kamahalan yung ko ay talagang tested yan. Bago ko nilalabas yung pangontra ko ay mga kapatid, na subok na yan sa akin.
Ito yung pangontra sa halagang 6,000. Ayan. Kawawa sa inyo yung tao kung ano-ano yung mga pinaglululoko ninyo. Tapos sasabihin mo hindi malakas yung gamit ko. Unang-una mga kapatid, malakas ang orasyon na aking mga ginagamit dyan. Yan ay mga lihim na hindi nakikita sa mga PDF. Hindi nakikita sa mga YouTube yan. Bago sasabihin mo mahina ako na manggagamot. Para sabihin mong para makakuha sa iyo ng kumuha sa iyo ng pangontra. Para sabihin mong malakas ka. Mali yun mga kapatid. Wala akong dinudugas na tao. Alam na mga taong mga ginamot ko yan dyan. Ay mga kapatid, plastic mga kapatid, sa halagang 6,000. Ayan ha, plastic. Walang kung ano-anong mga ano dito sa loob. Bubuksan natin. Grabe ang mga ano ngayon, mga siraang ulo. Ay puti. Ano to? Dahon. Yan po mga kapatid, yung laman dahon. Dahon ng niyog ang laman. Dahon ng niyog, tsaka parang parang buhangin. At may orasyon ditong ito yung mga orasyon niya mga kapatid. Ayun yung mga orasyon niya. Samantala yung mga orasyon ko doon na halos 3 aklat na nga sa aking pangontra na yon. 3 orasyon na back to back. Tapos ito sasabihin niya mabisa to. Ay yung wag din yung mga kapatid. Wag ninyong sisihin ang mga taong nagmalasakit sa inyo kung ba't kayo nagkakaganyan. Kasi nagpapadala kayo sa magandang salita ng mga scammer na yan. Tignan mo ang pinagagawa mo. Kung mapanood mo to dito sa lugar namin ha. Tignan mo to. Yan. Alam kong gawa mo yan. Diyan ka lang sa lugar namin. Ha? Tapos sasabihin mo hindi malakas yung pangontra ko. Ay tignan mo at namanas yung ginamot mo na nanggaling sa akin. Sino yung mahina yung depensa? Tapos magagalit sa akin yung sasabihin hindi totoo, may niloloko. Unang-una sa lahat, bago ako hindi ako nagluloko ng tao at bago ko inalalabas yung mga gamit ko, mga ko tested yan mga kapatid. Alaga sa dasal yan. Ito, 6,000, ito yung pinagmamalaki mong mabisa. Ha? Ito. Plastic tsaka yung dahon ng niyog. Ito yung 6,000 mo at saka yung itong dasal. Ikumpara mo dyan sa mga pangontra ko. Kaya sa mga dyan na sasabihing peke yung ko, dito mo malalaman. Ha? Ito. Kahit halukayin mo yung pangontra ko. Mayroon akong napatunayan dyan. Meron akong mga dyan na sangkap na hindi makikita sa mga mutya o mga halamang gamot. Tapos ito sa halagang 6,000, yung matanda lulukuhin mo. Abay di dapat yun. Kung manggamot ka kung ikay manggagamot na na tunay,
wag mong wag kang mandugas ng mga inosenteng tao. Kasi hindi ka hindi ka nakakatulong eh. Ikaw yung bumibigay ng perwisyo eh. Paghawak ko pa nga lang ng pangontra mo, hindi na ako kinilabutan kung buhay to eh. Bago sasabihin mo yung pangontra ko, sisiraan mo ako diyan sa amin na hindi tunay yung yung pangontra ko. Baka subukan mo yan. Subukan mong birahin yung yung pasyente ko na may pangontra ko. Kung tignan mong hindi iikot yung paningin mo. Kasi yung iba dyan naniniwala agad sa mga pinagsasasabi ng mga Kasi sa gustong gumaling yung pasyente hanggang sa nagkanda utang-utang, itong nangyari. Yung orasyon na 4 na orasyon, tapos yung dahon ng niyog. Dapat wag pong ganun kasi lahat tayo kapatid ay humahanap ng pera. Kaya sa mga mga taong gustong magpagamot, piliin ninyo yung manggagamot na tunay at marami nang napatunayan. Wag kayong pumili sa mga tao na puro salita lang ang mga ang mga sinasabi at mga naniningil na mga 5,000 plastic at saka yung dahon ng nyog 6,000 pala. Usigin sana kayo ng inyong konsensya sa inyong pinaglululoko mga inayupak kayo. Hindi yung nanluloko kayo ng inyong kapwa. Ito lang 6,000. Maawa kayo sa inyong nilokong tao. Pinaghirapan ng matanda yon, tapos lulukuhin ninyo. Marinig mo man to, mapanood mo to kung sino ka mang manggagamot na naninira sa akin dyan. Ay, bahala ka. Hindi ako na pinapakita ko lang ang katotohanan. At ayan na, at na lumabas na kung yung mga tinatagong mga kalukuhan mo. Bago ako naglabas ng aking pangontra ay tested yan. At nasa mga tattoo pa yung iba na yan. Bago ko nilalabas at isinusulat sa bond paper at maging pangontra ng aking pasyente. Biruin mo tatlong pirasong back to back na long bond paper na puro orasyon para pang depensa lang sa aking pasyente. Hindi sa pagmamayabang mga kapatid. Kaya ako kahit medyo may kamahalan naman yung yung paggawa ko ng pangontra, inaamin ko may kamahalan din mga kapatid yung ginawa kong pangontra. Ang naman kapatid, tested naman ang aking pangontra na ibinigay. Patulad naman nito, may isa na naman na ginamot ko yung pasyente. Sinisi na naman ako kasi ganto ganyan. Lumala na naman daw yung aking pasyente dahil ginamot ko. Ayun mga kapatid, kaya nga ang sabi ko sa inyo, bago kayo magpagamot sa akin ay kukuha kayo ng pangontra ha, para hindi na kayo mabalikan. Ganto kasi mga kapatid, kapag ginamot ko kayo at napatay yung isang mangkukulam, at nalagutan ng hininga yon, namatay yon, ay ang mga mangkukulam ay may sinumpaan yan. May sinumpaan yung mga mangkukulam. Pag yan namatay ang kasamahan nila o kagrupo nila, lalaban yun. Lalaban din ng patayan yun. O paano pag napatay mo yung isa na yon, ay may grupo yon. At napatay ng manggagamot, ay yung manggagamot may panlalaban sa kanila. Ay paano yung pasyente na hindi kumuha ng pangontra? Ay di napuruhan, lalo na pag ginamot mo at kumain pa ng bawal. Ayan, dapat maging isang aral din to sa inyo mga kapatid, na bago kayo magpagamot sa isang manggagamot, na kung sino man ang humawak sa inyo, kumuha po kayo ng pangontra. Kasi ang sabi niya sa akin, meron daw siyang pangontra. Meron daw siyang pangontra, at kung kukuha pa daw siya sa akin, baka mamahalan lang daw. Sabi ko sa kanila, gagamutin kita sa gagamutin.
Pero kung ano mga kapatid, yung gumagambala sa inyo, papatayin ko yan. Tapos, nung napuruhan o na ano siguro o may gagrupo yung gumambala sa kanya, nabalikan. Bakit daw ganun? Lumala daw yung karamdaman niya. Kasi nga mga kapatid, wala siyang pangontra sa katawan. Wala siyang depensa. Kasi dapat niya mga kapatid, ang tamang proseso diyan, pag ginamot ng isang manggagamot, kailangan may pangontra para hindi na mabalikan. Kung sakaling mabalikan man siya at may depensa sa kanyang katawan, ay babalik lang sa kanila at makakaramdaman siya ng kakaunting tusok pero hindi gaanong kasakit o hindi masyado bumaon yung mga karayom o kung ano ang birada ng isang mangkukulam. Ayun lang. Yang sabi niya sa akin, hindi na daw siya hindi na daw siya kukuha ng pangontra ko kasi kasi may kumuha na daw siya sa isang subok na rin daw na manggagamot na bala daw yung pangontra kasi di daw siya tatablan. Ginamot ko, sabi ko, gagamutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kung hindi kayo kukuha ng aking pangontra, okay lang. Basta kung anong mangyayari sa inyo, huwag niyo akong sisisihin. Ayan, ginamot ko. Nung paggamot ko, nabalikan, kumain ng bawal. Lumala pa yung karamdaman. Ayan nga ang sabi ko, pag sinabing bawal mga kapatid, huwag ninyong, pag sinabihan kayong ng manggagamot na bawal kainin ang mga ganto ganyan, mga bawal, yung mga pagkaing bawal kainin, kung ano-ano mang yung mga bawal, ay wag na ninyong kainin mga kapatid sapagkat nasusulat yan sa banal na kasulatan. Ang sino mang lumabag sa manggagamot ay mapapahamak. Ayan mga kapatid. Totoo yan mga kapatid, dahil bago kami ng gamot ay ina-apply namin yan sa aming sarili. Aming sarili muna ang aming ginagamot bago namin iaano sa iba. Kaya ang mga payo ko lang sa aking mga pasyente na pag sinasabihan kayo na wag kumain ng maganto kasi bawal, wag na ninyong itutuloy mga kapatid. Kasi pag kumain kayo ng kung ano mang pagkain na bawal, ay makakaramdam yun mga kapatid. Makakaramdam yun, mangkukulam na yun. Pag binira ka nun at wala kang sapat na pangontra sa katawan mo, talagang kawawa ka dun. Lulumpuhin ka at lulumpuhin nun. Kasi ang mangkukulam, lumalaban ng patayan yan. Lumalaban yan. May kasunduan yan sa kanilang Diyos. Na ang kanilang buhay ay iaalay nila hanggang sa kamatayan sa demonyo mga kapatid. Ayan lang ang aking sa inyo. Na kung ano ang bawal, so ito lang mga kapatid, kung ayaw man ninyong kumuha ng pangontra sa akin, hindi ko kayo pinipilit mga kapatid. Ito lang, hindi ko kayo pinipilit. Kung magpaggamot kayo sa akin at ayaw kumuha ng pangontra, bahala kayo. Hindi naman ako na hindi ako nagagalit, hindi ako namimilit na kung baka kayo sa akin. Ang importante lang, sinasabi ko na gagamutin ko kayo sa abot na aking makakaya. Pero pag kayo ay nabalikan at wala kayong sapat na pangontra, wag ninyo akong sisisihin kasi bago ako ng gamot, sinabihan ko na kayo. Ayan lang dapat ang ko. Wag niyo sisisihin ang manggagamot kasi bago kami naging manggagamot, lahat ng uri ng sakit at karamdaman, danas namin yan. Kaya pag sinabihan kayo ng isang manggagamot na wag kainin, wag ninyong kainin dahil mahirap mga kapatid. Ayaw namin na bilang manggagamot na mangyayari sa aming pasyente ang mga nangyari sa amin. Kaya bilang malasakit, sundin ninyo ang aming pinagbabawal sa inyo para wag kayong mapahamak. Ayan lang. Para din naman sa inyo yan. Para din naman sa ikakagaling ninyo. Para din naman yan sa inyong sa tuloy-tuloy na kagalingan kung buo ang inyong pananampalataya at pananalig sa isang manggagamot at unang-unang ang inyong ninyo mga kapatid at unang-una na inyong pananaligan ay yung sa taas po mga kapatid, ay yung Panginoon. Kami mga kapatid, wag ninyong iasa o yung namin sa amin sapagkat ang tungkulin namin sa inyo ay gagamutin namin kayo. Ngunit ang inyong pagtitiwala ay nasa taas dapat. Ang aming obligasyon bilang isang manggagamot ay gagamutin namin kayo sa abot ng aming makakaya. Yan, wag ninyong iasa sa amin
ang inyong karamdaman na mapapagaling namin kayo. Oo, doon na tayo sa point na papagalingin namin kayo. Ngunit, ano mga kapatid, gagawin namin ang lahat, pero wag ninyong iasa sa amin. Samahan din ninyo ng mga dasal sa inyong paniniwala na nalubusan ng inyong kagalingan para sa inyo. At tuloy-tuloy ang inyong kagalingan. Kasi mga kapatid, pag kayo pumunta sa manggagamot na kulang ang inyong paniniwala at pananampalataya, ayan, useless din ang inyong pagpunta. Di din kayo gagaling kung kulang ang inyong kulang ang inyong paniniwala sa isang manggagamot kasi kesyo ganto, kesyo ganyan. Alam mo mga kapatid, ang paniniwala lang mga kapatid. Pag may tiwala ka sa manggagamot at buo ang pananampalataya mo at gagaling ka talaga mga kapatid. Meron kasi mga kapatid, nagpapagamot, may nagpapagamot upang subukan ka lang. Ayan nga, kung pumunta kayo sa mga manggagamot upang subukan ang kakayahan niyan, ay sinusubukan na din kayo ng ng ating nasa langit mga kapatid. Kasi alam namin mga kapatid, kung ang tao na pumupunta sa amin ay nagkukunwari, ayan, nagkukunwari at kung ano-ano yung mga ganto-ganto ganyan, alam namin mga kapatid, kaya hindi ninyo mabibilog ang aming ulo. Alam namin pagkaharap namin ng aming pasyente kung nagsisinungaling, kung may ginawa bang kasalanan kaya siya kinulam, alam namin yan mga kapatid. Kaya dapat lang, ang gusto lang namin sa inyo, gusto ko lang sa inyo na kung magpapagamot kayo at hindi kayo maloko ng ibang mga manggagamot na mga bulahan. Mga bulaang manggagamot ay kilatisin nyo muna kung may mga napatunayan o mga kapatid, kung may mga napatunayan na ba siya at mga kasi wag tayong magpapadala sa mga matatamis at mga magagandang salita dahil yan mga bulahan niya mga yan, yung mga naninira din to sa akin yung manggagamot nito gustong kumita dayo din yan kasi yung manggagamot na yan at lumipat siguro diyan sa amin at alam na siguro yung pinagagawa do sa lugar nila na marami na siguro niloko ay lilipat sa ibang lugar yan sa kanyang katarantaduhan. Mapanood mo man ito, alam kong may alam ka rin mga kapatid. Alam ko na may kaalaman ka rin sa paggagawa ng mga may nasa sayo na yun. Kung susubukan mo ako ay bahala ka. Ang resulta lang talaga yung malalaman mo lang ang resulta. Yan. Dapat ito ang napakasakit lang sa aking kalooban mga kapatid na yung isang matanda ay talagang hindi na lupaypay na pumunta dito na siyang gumamot ay tapos yun lang ang makikita dito, dahon lang ng niyog at saka yung yung papel na isang pilas na papel, saka may mga orasyon na di ko alam kung anong mga klaseng orasyon to. Ayan, sa mga nakakapanood nito, sa mga taong gustong ng mga manggagamot ay piliin ninyo ang mga tao na hindi scammer mga kapatid, hindi scammer. Ang totoong manggagamot at hindi scammer ay nagpapakita yan sa camera sa pagla-live, hindi yan scammer mga kapatid. At ang hindi yan mga scammer at yan, hintayin nyo lang kung magpapagawa kayo ng pangontra kasi ang ginagawa po yan bago ipapadala dyan. At saka mga kapatid, ito po mga kapatid, ang topic natin ay ang pangontra ay naway maging aral to sa mga taong gustong ng kaganyang kagalingan. Piliin ninyo mga kapatid ang totoo. Yan. Kung sakaling gumastos man kayo ng kung totoong manggagamot, walang problema. Pero kung ganito na nasa sa inyo na yan. Yan ang advice ko sa inyo. Ayaw ko na may isa mga kapatid tayo, kababayan tayo na mabibiktima ng mga manluloko. Ayan. Dahil mahirap po hanapin ang pera ngayon tapos magpapaloko lang dahil sa naghahangad ng kanyang kagalingan. Ay maging aral ito sa inyo. Ayan. Hanggang dito na lamang po at God bless us all.
Ayan po, shout out po sa aking mga kaibigan na mga manggagamot. Ayan, si Bro Zacarias Pulahan, yan ang kaibigan kong sundalo na doon naka-assign na taga Dingle, Iloilo. Ayan, isa siyang sundalo na manggagamot din. Isa din siyang faith healer. Yan, si Bro Dumaguete Healer, shout out sa iyo bro. Yan, at sa mga kaibigan ko na mga nagtatahak ng lihim na karunungan. Ayan po mga kapatid, ang pag-aaral ninyo sa mga lihim na karunungan ay wag po ninyong biglain mga kapatid. Ang pag-aaral ng lihim na karunungan ay talagang at piliin po ninyo ang mga taong subok at ang may napatunayan na sa pag-aaral ng lihim na karunungan, dahil ayaw ako bilang manggagamot sa mga magtatanong sa akin, sa mga nagtatanong sa akin o nagme-message na hindi ko na agad na sagot ang inyong mga mensahe sa akin, ay humihingi po ako ng patawad sa inyong mga kapatid, sapagkat marami din po akong mga ginagawang pangontra. Ayan, mga pangontra at mga pampaswerte sa tindahan, kaya minsan lang ako nakakahawak ng aking cellphone. Ayan, kahit di na ako minsan nakakalabas, nakakabanding o nakakapunta sa aking mga pamilya ay sapagkat busy din po. Ayan, kasi ayaw ko din po na ang mga nag-order sa akin ng pangontra ay masisira ako at mawawala yung tiwala nila sa akin. Kaya ginagawa ko po talaga ang aking best para ang tiwala nila sa akin ay patuloy pa rin. Ang pagtitiwala at pagsusuporta, yan sa mga kaibigan ko, sa mga followers ko dyan na mga bago. Tulungan po ninyo ako na kung nagustuhan ninyo ang aking topic na ito about sa pangontra, ay pakishare na lang ninyo at maging aral ito sa mga taong marami nang nabiktima ng mga scammer na yan. At matindi ang mga pangangailangan yan sa buhay, kaya hindi nag-aasinso yung mga yan, ay puro panduloko sa kanyang kapwa at panlalamang, paninira. Kaya walang mga kapatid, walang sikreto na hindi mabubunyag. Mabubunyag yan, ito, yung naninira sa akin ito, nabunyag ng kanyang sikreto. Ako, nagtitimpil ako at siyempre ayaw kong makanakit, ayaw kong ay pinagpapasa Diyos ko na lang na balang araw, dadating din ang pinapanalang ko palagi na dadating din ang time o ang araw na malalaman din ang katotohanan kung sino sa atin na ang peke yung paggawa ng pangontra. At ayan na, andito na at dininig na nga yung ayan. At sa mga YouTube channel ko, na pakisuportahan na rin po yung YouTube channel ko na Maestro Apo. Yan. Sa susunod na lang po ako mabibigay ng mga orasyon na panglunas. Sa mga lunas po, sa mga tigal po. Ayan, at ang aking isusunod na topic sa susunod na vlog ko, kung may oras ako, ay about sa mga tigal po naman po, kung ano-ano ang mga uri ng iba't ibang tigal po. Ayan. At hanggang dito na lang. God bless us all. Mag-ingat po tayo palagi mga kapatid, at panatilihin natin ang kaligtasan sa ating katawan. Naging malayo tayo sa kaguluhan at sakit sa ating katawan. Yan. At hanggang dito na lang.